na topic. Maaari pong pag-usapan patungkol sa Panginoong Diyos. No? Pero tulungan tayo ng Panginoon kasi ang topic nito ay may kontrobersiya. Pero pagka tayo dumako doon, magkakaroon na tayo ng konting review sa aklat po ng Colosas. Nandito na po tayo sa aklat ng Colosas. Sa isang aklat na sulat ni Paul sa mga taga-Colosas. Isa pong napakagandang church nito. Wala po siyang problema. Modern church yan. Model church, hindi lang modern to be model church yan ng time na yun. At yun, sabi po sa chapter 1 verse 9, yan, sa ating ano. Kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na nawa ay puspusin niya kayo ng kaalamang kaloob ng Espiritu upang lubusan ninyong maunawaan ang kanyang kalooban. Yan ha. Ang kalooban ng Diyos, napakahirap pong determine yan. Napakahirap po yan. Kasi nga Diyos po siya, wala talagang exactly makakaalam niya. Kaya bangan na lang po, pag sinabi ko, kilala ko ng Panginoong Diyos, nakausap ko siya. Wala po kasing ganun talaga. Except sa Old Testament, ang nakita lang natin nakakausap ng Panginoong Diyos, sila Moses, may mga time na yun, sila Jacob. Sa panahon natin ngayon, wala na pong ganun. Pero hindi ba sinasabi pa rin niya? Pero, kaya nga dito, sabi rito, ang prayer ni Paul sa Colosas, tandaan nyo, 2,000 years ago na ito, tagal na no? Kasi sinulat ito AD 60 pa AD 62, ano ngayon? 2026, sumutan na na, no? Alas mag-2,000 years na lumipas. Pero ang sabi pa ni Paul dito, wala po kong mag-prayer kundi, maunawaan ninyo. Ano ba sabi sa English yan 10, verse 9? Ngayon sa English. Oh, napakalaki. Kaya kung magamit tayo ng original na, actually, ito ay English, but in Greek, mga kapatid. Ayaw lumit. Okay. Sino may English Bible? Pakipasa, Sister Lucy. Verse 9, 1:9. Sa bandang huli lang. Ang sabi sa Tagalog, upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Okay, yun yung pinaka, ano sa English? Having made known unto us the mystery of His will. Okay. Mystery of His will. Mystery is something that is sa mysterion sa Greek o sa English mystery, which literally means something that is hidden. No? Something that is hidden. Mystery nga. So hindi mo yung basta-basta makikita. Paano makikita yon? Kung ipapakita, ihawak na mystery sa iyo, swerte mo. And we call that revelation, di ba? Revelation, ano pang English term nakita mo natin? Ano pa ba yung ibang ginagamit? Ano pa ba yung word na gagamitin natin? Revelation, medyo biblical term. Sa usual term natin, something na tawag doon, nawala ko sa English. Sabi dito sa Tagalog na lang, maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Bakit daw kinakailangan ninyo maintindihan ang kalooban ng Diyos? May tatlong bagay na may napakinabang. Number 1, makapamamuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. That's number 1. Kaya nga, ang epekto pag naintindihan mo ang gusto ng Panginoong Diyos, number 1, you can now live doon sa gusto ng Panginoong Diyos. At ang maganda rito mga kapatid, sabi rito, sa magiging karapat-dapat ka na, kalugod-lugod ka pa. Sa English, ano sabi diyan sa verse 10? That in the dispensation of the fullness of times, we might gather together in one all things in Christ. Oh. Both which are in heaven, which are on earth, even in you. Okay. Chapter 1, verse 10. Oh, yun ang sabi doon. Ha? Ayan na. Ano naman yata? Yan. Yan. Verse 10. Verse 10 lang, baba mo. Yan. Yan. Might walk worthy
of the Lord unto all pleasing. Bakit walk? Bakit walk, hindi running? Naliwanan ko niyan mga kapatid. Literally, pag sinabing walk, walk of life, di ba? May kanta tayo yan, walk of life. Ano ibig sabihin niya? Ano ibig sabihin ng walk of life? Ante, ano sa palagay niyang ibig sabihin ng walk of life? Yung walk. Paglalakad. Bakit hindi running? Bakit hindi jumping? Bakit pagdating sa salitang walk of life? Literal ba yung mga kapatid? Actually, sige, punta tayo sa physical na aspect nito. Ang walking kasi yun yung normal, di ba? Normal na galaw ng tao from one place doon sa pinanggalingan papunta ron. Walking yun eh. In fact, sabi nga natin sa panahon natin ngayon, pag okay ang walking mo, you are healthy. Once na tinigil mo yan, nagiging sedentary ka, nakaupo ka lang, doon nagsisimula yung sakit. Kaya nga karamihan ng mga nasa offices na nakaupo lang, yan ang sakit nila, sakit sa bewang, nadadamay na lahat. Dahil nga, sedentary, kasi hindi po yan yung normal na itinerary ng buhay. Walk of life means the normal na kilos ng tao. Kasi nung nilalang ng Diyos ang unang tao, siyempre wala pang sasakyan, wala pang mode of travel, walking lang. Because wala ka naman dapat na pupunta ang malayo. Amen. So ginamit yan bilang talinghaga na ayusin mo yung lakad mo sa lakad ng buhay, di ba? Na ano natin, lakad ng buhay, the walk of life. What kind of walk of life? Pleasing unto the Lord. Ang walk kasi, pag tinignan niyo mabuti, hindi ka naman mabagal, hindi ka naman mabilis. Usually, the normal pace ng walking is 5 kph, kilometers per hour. Ganun lang ang walking. Eksakto yan. Pag bumagal ka dyan, magkakaproblema ka. Pag tumuling ka ba, magkakaproblema ka rin. Ngayon ba mga kapatid? So, pag normal walk of life, lakad ka na, makakarating ka sa paroroonan mo. Listen, may pacing na tinatawag yan. Kaya nga sa buhay ng isang tao, hindi ka pwedeng magmadali. Hindi nyo napapansin yung mga allegory, di ba? Yun yung mga talingaga na salita. Huwag kang magmamadali. Ibig sabihin niya, take your time. Walk at pace. Sa English, P-A-C-E, di ba? Lumakad ka ng ayon lang sa tamang lakad. Minsan, pag tumitingin ka sa Google Map, nakalagay doon, di ba? Anong oras mo mararating yung lugar? Meron doon walking, running, ano. At makikita niyo sa walking, mga kapatid, ang normal pacing na ginamit doon, yung normal lang, na hindi ka naman mapapagod, hindi ka naman malilate, hindi ka naman mag-advance. Eksakto lang. Sapagkat ang buhay sa digdig ng mga kapatid, pag sinabing pleasing, tumama ka doon sa pacing na gusto ng Panginoon Diyos. Amen. Like for example, pag magpapayaman ka, may pacing yun, di ba? Mag-aaral ka muna, magtatrabaho ka muna, then unti-unti kang ano. Pag ang pagyaman mo ay nabigla, ano nangyayari? Usually, wala pa po akong alam na yumaman around 25 to 30 years old na nabuhay ng matagal. Wala po akong alam na gano'n. Yung sabi ko sa atin, maraming mga milyonarya. Tinatanong ko, ilang taon na siya? Naku, sabi ko nga, napapaganon na ako. Kasi masyado mabilis yung pacing ng buhay. Hindi mo alam, alba, may kayamanan ka, hindi mo alam kung paano ito gagastusin. So, nangyari sa'yo, tira ka lang ng tira, hindi mo alam, naabuso yung katawan mo, yung time mo, at yun na nga nangyayari, it shortens life. Ganun din sa mga geniuses, yung mga matatalino. Like for example, Dr. Jose Rizal. Genius yan, pero namatayan at the age of 33. Kasi yung hindi na kaya na, sobrang bilis ng isip. Dalawa lang maging epekto. Either na masira ang ulo mo o masira yung ulo, hindi ka matanggap ng kalaban mo. Ayun na nga nangyari, di ba, sa history natin?
Sa takot ng mga Pariseo nung time na yun, pinapatay na lang ng Panginoon. Kasi at the age of 33, na ang dami na niya sinasuggest, di ba, sa revolution, ano nangyari? Pero pag nasa normal pacing ka lang, magandang takbo na buhay. Alam, normal pacing, ikakita nyo, sasabihin nila, uy, dati ano lang siya, oh, mahirap lang siya, tapos unti-unti, habang umiidad, magre-recover. Tama-tama, at the age of 50, 70, ganda na ang buhay niya. Yun ang tama. Hindi ka naman pagdating sa Panginoong Diyos, pag bata ka pa sa pananampalataya, huwag ka mag-expect na maiintindihan mo talaga lahat. Ako, kahit ako pastor, at the age of 64, hindi ako kailanman nag-attempt na at the age of ganito, 65, 70, alam ko na lahat, wala ako kasing gano'n. Kaya nga sabi dito sa English, meron na, walk 40, ayun na, walk 40 for the Lord. Unto all pleasing. Yun, tama lang. Number 2, being fruitful in every good work. Honestly, hindi naman ako chismoso, pero sumusubaybay ako sa buhay ng mga mayaman minsan. It's not good, mga kapatid. Minsan, napabilis ang yaman, kawasak ng pamilya, usually naman talaga nangyayari. Minsan naman, wala naman sa problema sa pamilya, pagdating naman sa health naman nagkakaroon ng problema, kasi inapopuwesa lang. Ang sabi lang dito mga kapatid, feeling fruitful, dapat maging maayos ang lahat. Sabi sa Tagalog, sabi pa lang tayo, sabi sa Tagalog, sa pala sa Tagalog, sagana sa mabubuting gawa. And number 3, ito mabigat. Lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Itong mahirap. No? Increasing in the knowledge of God. Kaya ito nga pong sinasabi natin na pagdating sa Panginoong Diyos, wala pong master, wala pong doctorate degree dyan. Makikilala mo lang ang Diyos at the right time na ibibigay niya sa iyo. Wala kang choice dyan. Unti-unti. Kasi mahirap kilalanin ang isang makapangyari ng Diyos. Hindi mo talaga yan mamamadali at mauunawaan. Sometimes, halimbawa, inabot ka na ng kamatayan, hanggang doon lang na pagkakilala sa kanya, okay na yun. Kasi hanggang doon lang ang pinigay na limitation ko na kanina. Ngayon, mamaya, mamamatay na tayo, sabihin natin, kahit Christian tayo, Pastor, mamamatay na ako, hindi ko pa binubusan na ikilala ng Panginoon Diyos. Wala naman gano'n. Usually, dahil ang dami ko na rin experience doon sa mga mamamatay na, ang palagi nilang sinasabi sa akin, pag mamamatay na sila, sasabihin ko na sa kanya, naiintindihan mo ba sitwasyon mo? Iiyak na siya dahil mamamatay na nga. Dahil bukas, mamamatay na. Hindi sa ganun pagkausap. Sasabihin ko na lang sa kanila, ano sa palagay mo ang ginawa mo sa buhay mo at kakilala mo pang Panginoon? Di na sasagot. Wala na. Sabi ko na sa kanya, panatag mo na ng isip mo, ituon mo na sa Panginoon Diyos dahil hindi mo alam kung ano. Yan, pag-alis ko, prayer na lang kami. Pag-alis, kinabukas ang patay na mga. Puro ganun. Hindi mo siya pwedeng madaliin, hindi mo lang siya pwedeng sisihin na hindi mo inayos ang buhay mo. Walang ganun. Kasi it's between ang Panginoong Diyos at yung tao ma. Okay? So, ito na ngayon mga kapatid. Paano natin